Minsan, yung katahimikan sa bahay nagsisimula sa mga simpleng bagay. Today, I'm building a DIY kitchen basket organizer for plates, glasses, and utensils. Nothing fancy, just something clean, functional, and made with care. Kasi kahit maliit ang espasyo, may ganda sa kayusan. Tara, simulan natin dahan-dahan pero buwang puso. Welcome to episode 1. Ayan, kung mapapansin nyo, sukat daan ng sukat kasi dapat eskwalado ang mga gagawin. O mapantay natin kahit konti kasi hindi tayo magaling pa na karpintero. Tayo ay beginner lamang. So ayan, gumamit tayo ng circular saw para hindi tayo ganun kapagod at medyo dumiretso naman yung hiwa or yung pagputol. Ang una natin ginawa dito, yung pinaka-base niya or yung pinaka-frame ng ating kitchen basket organizer. So ayan, meron tayong circular guide. And make sure natin na tama yung mga sukat bago natin putulin. Good thing meron na tayong workbench at mas madali na tayo makapagputol. At hindi na sumasakit yung likod ko kakayuko para lang pumutol ng plywood. Gumamit pala tayo dito ng marine plywood since pag lalagyan natin siya ng mga utensils and plates. So, syempre expose siya sa water kung sakaling hindi masyado na tuyo. So, ayan, gumamit tayo niya. And then, 3/4 siya. Gumamit din tayo ng jigsaw sa mga sumobra. So, ay hindi naman siya sumobra. Parang namali lang ako ng sukat kasi hindi siya nakabaon yung back panel. Ito, kinakabit na natin yung sa likod. 1/2 lang yung ginamit ko since pang back panel lang naman siya. Imbes na gumamit ako ng liston, minabuti ko gumamit na lang ng Bostik na A&B, El Capitan Bostik yung brand niya. So, pag tumigas yun, para siyang plastic, marine siya eh, marine epoxy. So, pwede siya pang tubig talaga. Ayan. Haluin lang natin yung A and B, then wait for 5 minutes before we apply. Ayan. Then, gumamit tayo ng paleta para i-apply yung Bostik. Ayan. Lahat ng mga nasa dulo, yung mga exposed, lagyan natin yan. Kasi dyan nagsisimula yung chip ng plywood. Yan yung pinaka-prone na unang masira. So, minimake sure natin na na-applyan natin na maigi para maiwasan natin yung pagkasira agad nito. And then, yung mga buta, sinama ko na rin para syempre hindi pasukan ng mga insekto or whatnot. Ayan. Kung pipinturahan ko na, yun na nga. Pinrimeran ko na siya ng puti. Off-white pala yung mga kulay na ginamit ko sa furniture ko dito sa bahay. Kasi plano ko sa top coat is gagamit ako ng ash gray na pintura. And then nag-research ako, mas maganda yung off-white lang na puti yung mga furniture mo. Then yung wall mo is ash gray yung kulay. So, samahan nyo guys, i-renovate itong bahay natin from old house to static house. Sinadya ko yan, static house. So, gumamit tayo dito ng spacer para tamang-tama lang yung taas ng ating kitchen cabinet. Or chicken cabinet ng chicken dish organizer. Dami talagang alam.
Medyo paling. Oh. JB, ayusin mo yan. Paling pa yan. Or yung video lang. Mukhang yung video lang yung paling. Hindi yata paling. Kasi sukat siya. Pero parang paling eh. Baliko kasi yung video. Ano ba yan? Pero parang okay naman. Kasi nung nadikit ko okay naman eh. Hindi naman siya mahirap buksan or isara. Tagilid kasi ng konti yung video. Pero pantay naman yan. May spacer naman akong ginamit. So ayan, yung takip na yung gagawin natin. Diyan na magkakaalaman. Sana diretso. Or may onting tabingi or sungi. Okay lang. Wala naman. Hindi naman pansinin. Tsaka sa bahay ko naman. Hindi naman siya sa kliyente. Kumbaga parang magpa-practice lang ako. Then, masaya naman ako sa ginawa ko. Ayan. Mukhang patapos na tayo sa episode 1 nito. Don't worry guys, hindi ko pahabayan to gaya ng sa kitchen cabinet. Kasi yon first time ko lang mag-vlog. Or hindi pa ako ganun karunong mag-vlog. Mga eme-eme lang. Ngayon medyo natututo na, awa ng Diyos. Kaya, ayan. Medyo naayos ko ng konti yung vlog. Siyempre dahil ito yung bukasan, kailangan makinis siya. Kaya ayan, bilihan natin maigi. Then siyempre, mamasilya natin yan para maganda. So yun lang guys. Thanks for watching. Peace out.